Panginoon. Kasi marami mga pagkakataon, mga kapatid, amen, na marami po tayo, nagtitake risk po tayo. Marami po tayo mga pagkakataon na, sabi dito mga kapatid sa Tagalog, tayo sumusugal. Marami po tayo sa buhay, marami po tayong pagkakataon na sumugal po tayo sa buhay natin. Merong mga nagtagumpay at meron din pong hindi nagtagumpay. Pero ito po mga kapatid, no? Kasi ano pa naman unang buwan pa lang naman ng taon, subukan po natin ang ating Panginoon. Subukan natin, let us experience the Lord. Amen? So, ito po. Amen ang mensahe. Kaya yan mga kapatid na sa mga susunod na buwan pa, magdala pa tayo ng mga tao sa ating Panginoon mga kapatid. So yung mga mahal po natin sa buhay, mga kaibigan po natin, ano po yung ating kung sino pa mga kapatid ang gusto nating, kasi alam di ba nung nakaraan mga kapatid, sinabi natin, yung ayaw natin, iniwasan natin maging selfish po tayo, makasarili sa kaligtasan na ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, na sabi ng Biblia, kapag merong tao na nalapit po sa ating Panginoon, laksa-laksang mga anghel ang nagkakasiya. Amen. Kapag tayo po ay may nadadalang tao sa harapan ng ating Panginoon at ito po ay tumanggap, at ito po ay nagbago ang buhay, hindi lang po yung taong masaya. Ano po, maging tayo na naging instrumento at ang ating Panginoon ay nagiging masaya sa achievements, fulfillment ng buhay po natin. Kaya salamat po sa ating Panginoon mga kapatid na ang Diyos po ay patuloy na nagliligtas. Alam niyo mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, lahat naman po ay merong mga kapamaraanan po ang ating Panginoon. Si Sister Millet, ang kanyang testimony po kanina, siya po ay bunga ng campus ministry. No? Yung mga nasa school, may doon, yung iba kaklase, yung minsan talaga napunta po doon. At marami din po mga pagkakataon na yung kaibigan, mga kaklase sa school, sinasama sa church. So marami pong ganyan mga kapatid, at yung mga kaibigan po natin sa trabaho, o sino pa man na nadadala po natin sa pananambahan ay alam ko po mga kapatid, at alam po ng bawat isa sa atin na ang bawat salitang naririnig ng mga tao na iniimbita natin, dinadala natin sa pananambahan, ito po ay hindi nasasayang. May mga pagkakataon na taon bago mamunga yung ganong salita sa kanilang mga puso. Sino dito yung na-Bible studyhan taon bago Taon bago tumanggap? O meron mga in-invite dito, nakailang invite bago tumanggap po sa ating Panginoon. Iba't iba po tayo ng kapamaraanan na ginagawa po ang ating Panginoon. Pero ang kagandahan po sa dulo, tumanggap pa rin tayo at naranasan pa rin natin ang kaligtasan po ng ating Panginoon. May mga pagkakataon, alam ko, sa mga kapatid sa pananampalataya, marami mga pagkakataon na kahit tayo mananampalataya, umaalis din tayo sa loob. Nababackslide din kung tawagin. Amen. Lumalayo din sa ating Panginoon, pero tingnan niyo po yung biyaya ng ating Diyos. Amen. Inilalapit po tayo. Pinalapit po rin tayo sa ating Panginoon. Ngayon, nandito tayo mga kapatid na nag-i-enjoy sa kabutihan po ng ating Panginoon. So ito po yung ating title. Subukan mo si Kristo o subukan mo si Jesus. Subukan mo ang ating Panginoon. At maipaliwanag po natin yan dahil ang tema po natin ay para talaga sa mga bisita at sa mga hindi pa nabautismuhan. Amen? Dahil kailangan po natin yan. Dito po natin yan kinuha. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan nyo, ang lahat ay naging bago. Amen? So, dahil New Year, sino po dito yung may mga bagong damit? Resulta ng kanilang mga napapaskuhan, na New Yearan, sa mga reunion, na sino po dito may mga bagong damit? Bagong damit, regalo, bagong cellphone. Mga bagong cellphone dyan. Mga iPhone ba yan? Yung iba mga kapatid, di ba pag may bago sa atin, masaya tayo,
May bagong pantalon, bagong sapatos. Sila dito yung mahilig sa sapatos. Mga sneakerhead, ang tawag mga kapatid. Mahilig sa sapatos. Ako, medyo mahilig. Medyo mahilig. Dami sapatos sa bahay. Mahilig mga kapatid kasi alam nyo may mga pagkakataon kasi, hindi ko alam. Kasi noon, may pagkakataon na, pastor na ako, nag-ano na ako dito. Alam nyo mga kapatid, ang sapatos ko, isa lang. Dalawa. Isang pang labas, isang pang formal. Ayan. At medyo pinagpapala ng ating Panginoon. Hindi ko alam mga kapatid. Ang dami na pala dun sa bahay. Mamimigay na ako eh. No. Pero mga kapatid, sapatos, di ba masaya tayo, di ba? Pag meron po tayong sapatos, may bagong gamit, bag sa mga nanay, bag. Namigyan na po ng shoulder bag. Ano pa dyan? Ego bag pala. Ang dyan yan. Okay na rin yung pamalingke. Ego bag. So ano pa, gadgets. Meron yan, mga bagong earphone. O may mga bagong pabango. Ayan, pabango tao. Pulpo. Mga pang beauty care. Ano po, may mga bago sa atin. So, alam niyo mga kapatid, dito yung makikita natin eh. Sa isang tao, sa isang attributes o sa isang buhay ng tao mga kapatid, kapag may bago sa kanya, natutuwa. Kasi pa dito yung pag nabigyan ng regalo, hindi mo ginastos. Binigyan ka ng regalo o ibinigay lang sa'yo or dahil sa pinaghirapan mo, nakabili ka ng bagong bagay. Sino po dito yung masaya? Amen. Amen. Yung hindi nag-amen, hindi mabibigyan. Amen. So, masaya po tayo. Kahit yung mga second hand, alam natin, naglipa na po dito yung mga ukay. Sino po dito yung mga veterans na sa ukay? Makikita nyo yung mga veteranong mga ukayers, mga ukay mga kapatid. Pag yan ay meron dito sa, di ba, may rack yan. Nandyan lahat yung mga mga damit. Makikita mo yung mga veteranong taga-ukay. Ginaganyan yan, Ilalagay doon sa isang tabi para iisa-isa yan. Ganyan mga veterano yan. Magaling yan mag-ukay mga kapatid. Talaga walang pinapalagpas na sandali. Kasi sa ukay, hindi natin alam. Yung iba pala, mga branded dyan. Yun yung naisip ko mga kapatid. Bibili ka pa sa mall, meron din naman sa ukay. Diba? Ang marami dyan ay yung pag sa damit, Uniqlo. Alam niyo yung Uniqlo? Diba nasa yun? Pumunta kayo dun sa ukay, ang daming Uniqlo. Mga long sleeve, yan, iba't iba, mga branded kasi yan. At sino po dito yung balik tayo sa ating mga pagkabata. Yan. Di ba? Naranasan nyo na mga kapatid na kayo ay hindi, halimbawa ako panganay po ako eh. Panganay, di ba may mga pangalawa pang mga kasunod na mga kapatid. Kapag napaglumaan ni kuya, ibinibigay doon sa kasunod. Minsan, pag sa akin mga kapatid, sa karanasan ko, kasi nga ako ang kuya, akong panganay, yung pinaglumaan ni tatay, napupunta sa akin. Oo, ganun mga kapatid, yung sapatos ni tatay, pag mayroon ng bago, yan, pwede ko na medyo suot-suotin yun. At hanggang sa ibigay na. Dati ay, nang medyo nauso pa ang cellphone, ay, nagkaroon sila ng bagong cellphone. Yung dumating sa akin, pasira na. Pero nagagamit pa naman, masaya ako nun, kasi wala naman ako, wala man ako kakayahan ng bumili, no? Yun yung, yung dibuklat, flip, dibuklat na cellphone, Samsung. At pasira na yun, malapit na lang, pero kumbaga kapit lang. Hanggat nagagamit pa, kapit lang. At marami mga pagkakataon mga kapatid na muntik masira dahil iniingatan ko, yun nga lang ang nangyari. Sa pag-iingat ko, hindi po ako nakasira yung kapatid ko. Inupuan, yun, hindi ko na makita kung ano yung nakalagay po doon. So, alam natin yan, di ba? May mga bagay po kayong ganyan, naranasan po natin yan. Mas lalo na sa ating mga thunders, yung mga pinapasa. Yung mga damit, talagang veterano na yung damit eh. 10 anak hanggang doon sa dulo, nakasuot mga kapatid. Po, hanggat kasya. Amen, dun sa may mga baby, hindi agad yan ini-dispose eh. Kasi pag nagkaroon ng bagong baby, meron na uling damit. Po, passing the mantle. Pinapasa mga kapatid yung hindi mantle eh. Passing yung clothes. So, ayan, masaya po tayo, ba? Naranasan po natin yan na kahit hindi po bago yung bagay na binigay sa atin, basta bago para sa atin, masaya po tayo. Kumbaga nagpapatunay lang po ito na basta may bagong bagay sa atin, sa buhay po natin, natutuwa po tayo.
Amen? So mas lalo na po yung malalaking bagay. No? Halimbawa sa may mga ano na dito, yung mga kaya na, sa may mga may responsibilidad na, sino dito mga kapatid na matutuwa kapag meron kayong bagong trabaho? Amen? Nagkaroon ng bagong trabaho. Dati medyo maliit lang yung sweldo mo, pero dahil pinag-pray mo sa ating Panginoon Lord, bigyan mo naman ako ng mas stable na income. Binigyan ka ng ating Panginoon. Di ba mas natutuwa po tayo? Kasi pag yung mga responsible na mga tao na nasa age mga kapatid ng responsibility, hindi na yung iniisip mo yung sa sarili mo eh. Iniisip mo yung mga nasa pamilya, yung mahal mo sa buhay, yung yung may mga sense of responsibility, pero pag wala pa yan, parang kanya lang yan. Amen. Tama po ba? Kapag nagkapera, akin muna ito. Ako muna bago kayo. Parang ganyan Pero pag sa mga bagay, mga kapatid, ang isip mga kapatid ay mature na, yung mga responsibility, hinog na po sa kanila, alam po nila yan na hindi lang para sa kanila yung mga natatanggap nila. So katulad kaya kapag nagkakaroon ng trabaho, natutuwa po tayo, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon kasi bagong bagay po yun sa atin. Kahit sabihin natin na medyo mahirap yung tatanggapin mong trabaho, pero dahil nga mga kapatid, bagong bagay po ito sa atin, natutuwa po tayo. Halimbawa, dahil dun sa trabahong yung nabigyan din tayo ng bahay, sino dito matutuwa pag binigyan ng bahay? Yung natitirhan, ha? Yung natitirhan. Sino po dito yung matutuwa? Sarili. Bahay at lupa. Hindi tayo tuwan-tuwa, mga kapatid. Mas lalo na kung hindi tayo gumastos, talagang ibinigay lang sa atin, mga kapatid. Walang catch. Ibig sabihin, walang mga string attached, mga kapatid. Ibinigay lang sa atin siyo. Iyon na yan. Kung anong gawin mo dyan, iyon na yan. Di ba? So, masaya po yan. At isa pa, yung mga bagong bagay, yung bagong miyembro ng pamilya. Halimbawa, yung bagong baby. Sa bahay, sino masaya dito pag nagkaroon ng baby? si Meros, hindi na na-amen. Kinukulit ng kanyang, mag-amen ka. Diba? Pag may mga bagong bagay, di ba masaya po mga kapatid? Pag sa pamilya, pag mayroong bagong miyembro ng pamilya, nabubuhay eh. Kasi nakukyutan tayo sa bata, di ba? Kasi may bago na uling aarugain, bagong vice versa yun eh. Dahil nga masaya ka may bagong baby, may bago ka na ring responsibilidad. Yan ang mangyayari. Pero masaya tayo dahil may bago, mga kapatid. At isa pa, may mga laking bagay, bagong sasakyan. Sino dito gusto ng sasakyan? Anong klaseng sasakyan yan? Puro wheels. Gulong lang ang gusto, puro wheels. So ang payo po sa amin, kung kayo ay gusto magkaroon ng sasakyan, siguraduhan yung meron kayong grahe. Yan ang kailangan natin. Kapag magpe-pray tayo, Lord, bigyan niyo po kami ng sasakyan. Lord, isama niyo na po yung grahe. Ayan. Kahit yan ay motor pa o mas maganda mga kapatid ay may sarili po kayong grahe. Para secured ang ating sasakyan. Motor man yan o four wheels man yan o naman mga kapatid, 10-wheeler ang gusto nyong sasakyan. Nasa sa inyo po yan. Basta siguraduhin niyo po na meron po tayong parkingan para hindi po tayo nakakaabala. Maging blessing pa rin po kayo mga kapatid. So sino mga kapatid na gusto na bagong sasakyan? Talagang malakas na malakas. Amen. Hallelujah. At di ba masaya mga kapatid, dito pa nga lang iniisip pa nga lang natin, excited na tayo. Kahit wala pa. Natutuwa tayo, pwede pala. Yung bagong opportunities, sino dito natutuwa mga kapatid, mga bagong opportunity na dumadating po sa kanilang buhay. Di ba natutuwa po tayo niyan? Amen. Kasi basta bago, masaya. Amen. So, sa lahat po ng nabanggit, talagang masarap po sa damdamin. Na magkaroon yung mga bagay na inaasam po natin, pinapangarap natin, talagang dream natin yung mga bagay na yan, talagang masarap po sa pakiramdam kapag nangyari po sa atin. At sa lahat po ng nabanggit na ito, may isang bagay na lagi po tayong nararamdaman. Once na dumating sa atin ang bagay na ito po yan. Fulfillment and satisfaction. Tayo po yung kumbaga kapag nangyari po sa atin, may bagong bagay tayo,
na nangyari sa buhay po natin, kumbaga katuparan po ito eh. Minsan kahit hindi natin pangarap, kapag binigay sa atin, natutuwa pa rin tayo. Tama po ba mga kapatid? At isa pa po sa nararamdaman po natin ay nasasatisfy tayo. Wow, ito yung pinapanalangin ko dati. Talagang satisfied po yung damdamin po natin. Ito po yung mga tawag sa pakiramdam na nararamdaman po natin tuwing may mga bagong bagay, yung magagandang bagay na nakukuha po tayo sa buhay natin. Pero tandaan po natin at alam po natin, hindi lahat ng dumadating sa buhay natin ay maganda. Yes. Tama po ba? Yes. Hindi lahat ng dumadating sa buhay po natin ay kapaki-pakinabang. Hindi po lahat ng dumadating sa buhay natin ay ikalalago, ikasasaya, ikaunlad ng ating pananampalataya at buhay. Alam po natin yan. At alam niyo mga kapatid, pag dumating sa tayo sa mga problema, talagang nanlulumurin. Sino dito yung may problema? Amen. Boy, mag-amen kayo. Ang tao walang problema. Yan ay ano. Wala, patay na yan. Nag-uusap sila, Sister Nida kanina, nasa sasakyan po kami. Ang sabi ni Nanay Lucy, may mga problema rin dumadating. Sabi ni Sister Nida, Nanay Nida, sabi, meron din mga taong walang problema. Yung mga naglalakad-lakad sa tabi. Wala nga problema yun, pero yung problema lang nasa isip na. Ano po, kaya sila wala nang pinoproblema kasi nasa isip na lahat. Huwag na sana tayong dumating doon mga kapatid, no? Na yung wala na nga tayong problema, pero yung problema natin nasa isip na. Medyo mahirap po yun. Mas mahirap yung pagalingin. Amen? So, kaya huwag natin kaisipin yung lahat ng mga problema. Amen? Kalabitin niyo yung katabi, huwag mong kaisipin yan. Huwag nga dibdibin, may likod ka pa. Minsan may mga pagkakataon kapag may mga bagong problema, may mga bagong sitwasyon sa buhay natin na mahihirap na dumadating po sa buhay po natin, tayo ba mga kapatid ay nag-iisip, Lord, bakit binigay mo sa akin to? Nag-iisip ba kayo mga kapatid, Lord, bakit mo binigay sa akin tong challenge nito? Lord, ba't binigay mo sa akin itong problemang ito? Lord, ba't binigay mo sa akin itong isiping ito? Sa pamilya, kalimitan, mahirap po yan kapag nagkaroon tayo ng family problem. Amen. Nagkaroon din tayo ng problema sa ating trabaho. Lahat naman ng problema, mahirap. Yes. Kasi unang-una, iisipin mo eh. Ano po? At ito lang po yung katunayan. Lahat po ng tao talagang may problema. Amen. Nasa sa atin lang po yan kung paano po natin itatakel o haharapin yung problemang yan. Sasabihin natin ay siguro yung mayayaman hindi yan namumroblema. Namumroblema po yan. Sino dito yung merong 100 sa kanilang bulsa, sa kanilang pitaka? Yung hindi yan problema. 200. Kaya taasan natin. 500. O ba? Praise the Lord. Minaimin pa. 1,000. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? O hindi na tayo dapat problema. Meron pala kayong ganyan. Sasabihin, Pastor, pag 1 buwan namin to. Ayan, problema talaga yan. Babudgetin po namin to 1 buwan, 1,000. Yan, problema yan. Mahirap talaga yan budgetin. Kasi ang 1,000 ngayon, 1 lakad mo, pwede ka na makagastos ng 1,000. Kahit hindi ka pumunta sa mall. Punta ka lang sa palengke, tapos na yung 1,000 mo. Amen? Sa sakong bigas nga, kulang pa. Hindi ka pa makakaisang sako. Amen? So, tayo mga kapatid, mayaman, mahirap, katamtaman ng pamumuhay, lahat po yan ay may problema. Dumadaan po yan mga kapatid. Hindi po pera ang solusyon sa kahirapan. Amen. Amen. Kasi alam niyo mga kapatid, kung pera ang solusyon sa kahirapan, kung pera ang solusyon sa kasiyahan mga kapatid, kalungkutan, dapat mga kapatid, marami ng mga milyonaryo na sila ay nakangiti pag tumutulog. Yes. Amen. Sino po dito yung may utang? Pataasan nga tayo. Sino dito yung may pinakamalaking utang? 200,000? Katamtaman ng pamumuhay nan.
Pero wag nyo na mga kapatid, asamin na kayo po ay yumaman ng sobra kasi kung kayo ay milyonaryo, milyon din ang utang mo. Amen. Kaya tama na yung ganyan. May utang tayo sa tindahan, tama na yung ganyan. Amen. Ang mga pa-50, 200, 300, tama na yun. Huwag na nating asamin na yung utang natin ay maging milyon. Bilyonaryo ka nga, bilyon din naman ang utang mo. Alam mga kapatid, ng research ako, taong ito, bilyonaryo. Yan. Kilala niyo yan? Ako hindi ko rin kilala yan. Pero yan mga kapatid, si Mona Lisa, oo. Hindi po si Mona Lisa. Ito po yung pag-uusapan natin. Yung lalaki. Huwag kayong makonfuse. Yan po ay si Thomas Lee. Ayon doon sa aking research mga kapatid. Si Thomas Lee, siya po ay, si Thomas, mga kapatid, siya po ay isang bilyonaryo, hindi siya milyonaryo, bilyonaryo po siya. Ang kanya pong business mga kapatid, yung parang bang investment, pautang, ganyan mga kapatid, maglo-loan sa kanila. Tapos syempre may mga yan, sa business world mga kapatid, hindi ka basta-basta pwedeng mag-loan kung wala kang mga credits. Tinatawag mga kapatid, mga collateral. At may mga porsyento po yan, kapatid ng mga Bombay. Ano po gano'n, yung simpleng yung mga Bombay, may porsyento yun, business yan mga kapatid. At sa mga malalaking mga businesses, ganun din po ang nangyayari. May mga percent po sila na nakukuha kapag nag-loan ka sa kanila. Ganun din sa mga bangko. No? At so isa mga pa ito, mga nag-venture po siya. Ang mga milyonaryo, hindi lang po isang businessman. No, marami po yan. Marami pong mga businesses po yan mga kapatid. Dahil nga meron na silang pang-kapital, meron na silang pang-negosyo. Ganyan po yung mayaman. Kaya yumayaman sila dahil nagpuputap ng maraming mga businesses. Pero mga kapatid, kahit ito, di ba, ito si American billionaire Thomas Lee, who was considered a pioneer of private equity investment. So, diyan po siya, leverage buyout. Pero, nasabi po dito, nagpakamatay. Hindi mabilang yung pera kaya Siguro na-stress siya kasi hindi niya na mabilang. Ano pa ito? Hindi pa ako natatapos. 1 linggo na ako dito. Hindi, pero mga kapatid, no? Akala nyo, mahihirap lang ang nagpapakamatay. Meron din pong mga bilyonaryo. No? Marami pa rin tao kasi tao pa rin po sila. Amen? Tao pa rin po sila at yung kanilang salapi ay hindi makakapagbigay ng kasiyahan po sa kanila. Di ba may mga tao mga kapatid na kung tawagin nila, kung sila yung mayayaman, sige, bilhin mo, sky's the limit. Alam niyo yung word na sky's the limit? Kahit anong isipin mo, sige, bilhin mo, akong bahala. Yun, masarap mga kapatid. Mabigyan ka ng check na sabi yung blank check. Kapag sinabi blank check mga kapatid, ikaw nang bahala maglagay ng numbers. Hindi mo na malaman kung bibigyan mo. Ikaw ang bahala. Gusto mo, 1 billion, kunin mo, akong bahala sa'yo. Sky's the limit kung tawagin mga kapatid, ikaw na ang bahala. Pero kahit ganun pa man yung kanyang kayamanan, hindi pa rin ito nagbigay sa kanya ng kasiyahan. No? Nagpakamatay pa rin siya. Tandaan na dapat hindi na yan nag-iisip mga kapatid. Sino po dito yung 78 na? Lamang na sa 78. 78 na yung pag-iisip. Ayan. Yung 78, si Nanay Yuning, ilang taon na po kay Nanay Yuning? 86. Amen. So, naunahan po niya ito. 86 mga kapatid. So, ito 78. Pero dapat, di ba, pag mga ganitong, hindi na, nagre-relax na sa buhay. Amen. Ang inaalala na lang kung anong iinuming gamot. Yung mga maintenance, anong oras ng tulog. Hindi na dapat naggano ito ng pero ito mayayaman, hindi naman ganyan yan. No? Kasi meron din na silang mga health coach. Hindi yan basta-basta yung mga meron din yung routine mga kapatid. Pero ito, kahit gaano kayaman, kahit gaano karami ng pera, hindi pa rin po siya naging masaya. At sa dulo po ng buhay niya, bagamat successful po siya sa business world, pero sa buhay niya, personal, hindi po siya successful. Hindi niya na-fulfill, wala siyang fulfillment, at wala siyang satisfaction. Kaya ang nangyari, nagpakamatay. Nakakalungkot. No? Nakakalungkot, mga kapatid, mayaman, mahirap, mga kapatid, na kapag ang tao, kinitil niya yung kanyang sariling buhay, yun yung pinaka nakakaawang tao.
Naniniwala po kayo dito? Yes, amen. Hindi ako naniniwala dyan. Money can't buy happiness. Naniniwala kayo dito mga kapatid? Partially naniniwala po ako dito. Ito po kasi talaga dapat ang tunay. Ano? Money can provide short-term happiness, but cannot guarantee lasting happiness. May pag binigyan ka ng 100 yun, masaya ka eh. Napapasaya ka rin ng kayamanan. Pero hindi po ito pang matagalan. Pang samantala, kapag naubos yung 100, malungkot ka na ulit. Diba, buti na lang yung nangyari doon sa 500, hindi na siya nakahalong baba. Mga ibon. Ayaw mo siya. Mga animals na sila. Amen. Di ba? Ang kayamanan, mga kapatid, hindi po yan makakapagbigay ng permanenteng kasiyahan po sa atin. Panandalian, pwede. Mga maaari. Pero yung pang samantagal, ano po, hindi po maaari. Kaya sa atin, mga kapatid, no, hindi po yung kayamanan ng mundo, hindi po yung mga success ng mundo, hindi po yung mga accomplishment, achievements ng mundo ang pwedeng magpasaya po sa atin. Kasi sabi po dito ng Mateo, sapagkat ano ang magiging pakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong daigdig, subalit buhay naman niya ang kapalit. O ano ang maibibigay ng tao kapalit ng kanyang buhay? Sino dito yung alam kung hanggang kailan ang buhay niya? 110 daw sila. Di ba? Wala makakapagsabi. Kasi alam natin, mas lalo na dito mga kapatid, madaling makapagsabi kasi napapalibutan tayo ng patay. Kasi pagpasok natin, sementeryo. Dito, dumiretso ka dyan, sementeryo. Napapalibutan tayo ng patay. Amen. Pumunta ka dyan sa mga patay, hindi lahat yan senior. Pumunta ka dyan mga kapatid, maningin ka ng mga ano, search mo sa Facebook, may mga bata yan. May mga dalaga, may mga binata, mayroong mga nasa mid-30s, nasa 40s, hindi lahat matatanda. Amen. Kaya sabi po dito, ano yung magiging kasiyahan, maging kapakinabangan ng tao kung makuha niya lahat ng bagay, maging bilyonaryo, milyonaryo, lahat mga kapatid, tanyag siya, may mga achievements, lahat ng medal nasa kanya, lahat ng trophy nasa kanya, lahat ng mga lahat ng pwedeng maging ibigay sa tao ay nasa kanya. Ang sabi po dito, anong kapakinabangan po nun kung ang buhay mo naman ay wala din? May tinanong po ako dito dati, anong pipiliin nyo? 1,000,000 na ibibigay sa inyo ngayon o buhay? Buhay na. Hanap pa yung extended life. Kasi ang catch po ng 1,000,000, mayroon kang 1,000,000 pero bukas wala ka ng gising. Ayan, ano mo pipiliin nyo? 1,000,000 o buhay? Lahat tayo buhay ang pipiliin natin. Aanin mo yung kayamanan. Amen. Kahit ibigay na sa iyo yung buong kayamanan ni Bill Gates, ni Elon Musk, nung sino pa ba yung may-ari mga kapatid ng Amazon, ibigay na sa iyo. Kaso bukas wala ka na rin. Kaya buhay pa rin. Buhay pa rin mga kapatid dahil habang may buhay, may pag-asa mga kapatid. Kaya mas mahalaga pa rin po ang buhay po natin. Kaya sabi po dito, amen, at sabi pa sa ibang mga sulat sa Biblia na huwag natin masyado tayong magpakaabala sa buhay na ito dahil mayroon pa tayong kailangan paghandaan na buhay na hindi lang dito. Kaya yung nagpapakaba, sabi ng kung pagbabasahin yung Ecclesiastes mga kapatid, ang sabi po ni Solomon doon, nakuha na niya lahat ng bagay, lahat ng kanyang isipin, nakukuha niya, pero ang lahat ng mga bagay na yun ay walang halaga. Vanity of vanities. Sabi diyan mga kapatid, walang halaga. Kaya mas mahalaga pa rin po ang buhay natin kahit punong-puno po tayo ng pagsubok. Amen? Mas mahalaga pa rin po yung paghinga natin kahit punong-puno na tayo ng problema. Kasi ang problema po mga kapatid, mga kaibigan, sabihin ko po sa inyo, hindi po yan permanente. Nagiging permanente ang problema kapag tinatambayan po natin. Pag gumagawa tayo ng waiting shed sa problemang yan, talagang tatagal po sa atin. Pero kung mag-iisip tayo, gagawa tayo ng paraan, manampalataya tayo, hingi tayo ng tulong sa ating Panginoon,
lahat po ng problema, lahat po ng ating mga pinagdaraanan ay talagang dadaan lang tayo. Mas mahalaga pa rin po, amen, ang buhay kahit merong mga kapagsubukan, kahit merong mga problema na dumadating po sa atin. Kaya mas pahalagahan po natin, mga kapatid, mas mapapahalagahan po natin ang buhay natin kung maintindihan natin kung bakit tayo nabuhay. Alam niyo ba mga kapatid kung anong purpose nyo, kung bakit kayo nabuhay? Alam natin sa science, maraming nagunahan. Bago tayo mabuo, sino yung mga alam yung sa science po mga kapatid? Mga ulo-ulo. Mga ulo-ulo daw tayo dati. Amen. Tadpul. Di ba marami po tayo mga kapatid? Alam niyo mga kapatid, nung nabuhay tayo sa mundo, mananagumpay na agad tayo. Tama po ba? Sa may mga knowledge po dyan mga kapatid sa science, no? Nung tayo po mga kapatid ay mabuhay sa mundo, yan po ay isang panalo na. Amen. Unang panalo po natin yan sa buhay. Kaya nung noon pa, runner talaga ako eh. Mananakbo. Nung lumabas ako, ganito na yung katawan ko. Amen. Pero mananakbo talaga ako dati. Amen. Nanalo nga ako eh. Kaya nabuhay dito. Lahat tayo mga kapatid, yun yung pinakaunang tagumpay natin. Nung tayo ay mamulat mga kapatid sa mundong ito, na biniyayaan po tayo ng ating Panginoon. Pero, mas papahalagahan pa po natin ang buhay na meron tayo kung maintindihan po natin kung bakit isa po tayo sa nabuhay po dito sa mundo. Diba? Meron po dito mga, sa Lucena, meron pong may isa po dong kapatiran. Ang testimony niya mga kapatid, ilang beses na po siyang, ilalaglag. Hindi po inagasan talagang sinadya siya. Nagpapalaglag. Ilang beses na, parang 3 attempt na, pero buhay pa rin eh. Nabuhay kasi may purpose po ang tao. Kung bakit po tayo nabuhay dito, may purpose po tayo. Amen. Kung bakit tayo tumanda na, nagkaedad na ng ganito, kung bakit tayo nandito sa status po natin na yon, dahil meron pong purpose. Hindi po tayo basta mabuhay lang tapos mamatay tapos na. Meron po tayong gagawin sa buhay pong ito. At yan po ang kailangan natin maintindihan para mas lalo pa po nating pahalagahan yung buhay na meron po tayo. Sabi po ng Ecclesiastes, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot, ang bawat isa sa atin ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan. This is the sole purpose of men. Ito po yung buong katungkulan ng tao na tayo po ay matakot at sumunod sa ating Panginoon. Ano po yung sinasabi ditong matakot? Yung sinasabi po ditong matakot ay matakot po tayong gumawa ng mali. Kung paano natatakot tayo sa ating mga magulang na malaman yung ating mga kabulastugan. Sino dito yung mga pasaway ng bata pa hanggang ngayon? Yan, di ba, may mga pagkakataon sa buhay po natin, sa mga natin, sa mga medyo umidad na mga kapatid, nung lumabas na sa kabataan, no? Yung mga hindi na teenager, yan, para may bracket tayo, no? Yung mga hindi na teenager, di ba, yung sa atin noon, nung kabataan talaga natin, mapusok tayo. Sakit tayo ng isipan, sakit tayo ng damdamin ng ating mga magulang. Tama po ba? Kasi ang gusto natin gawin, yung kagustuhan lang talaga natin. Ayaw tayo na tayo po ay paghihigpitan, ayaw tayo ng papagalitan, gusto tayo inaaruga. Mali na yung ginagawa, sige lang utoy. Sige lang ining. At alam po natin yan, bilang mga magulang, nandun po yung concern, pero hindi po yan maintindihan ng mga kabataan. Na yung ginagawa po natin, anong mga magulang, ay sa ikabubuti sa future. Yan ang mahirap po mga kapatid sa mga, mga explorer pa. Yung mga isipan mga kapatid ay medyo makitid pa. Kasi bata pa nag-i-explore pa sila. May mga pagkakataon mga kapatid na nahihirapan na supilin yung mga kabataan. Bakit mga kapatid? Kasi hindi nila nakikita yung naharap.
Akala kasi nila lagi silang may lakas. Kaya sa atin mga kapatid, kung gusto po natin maging fulfilling, maging satisfy ang pamumuhay po natin dito sa mundo habang nag-aantay tayo sa ating Panginoon at magawa po natin ang kagustuhan ng ating Diyos, ito po yung katungkulan po natin. Ito po yung purpose ng buhay po natin kung bakit po tayo nanalo. Kung bakit po tayo nandito sa mundo dahil para sumunod po tayo sa ating Panginoon. Matakot tayong gumawa ng mali sa ating Panginoon. Yan po yung sinasabing, pagkatakot. Pero makita po natin ngayon, maraming taong wala nang takot sa ating Panginoon. Hayag na po yan. No? Wala na, marami pong tao, makita natin sa social media, makita na kahit nga wala sa social media, nandito lang sa labas. Nasa paligid po natin mga kapatid, kung saan man tayo pumunta, hindi lang dito sa lugar mga kapatid, sa buong mundo. Makikita natin laganap na marami na pong taong walang takot sa ating Panginoon. Minumura nila ang Diyos, sinagsasabihan po nila yung mga gawain ng ating Panginoon, kinukutya po nila, at yan naman po ay nakatala na sa Biblia. Dahil sabi po mga kapatid, na sa mga huling araw, mas magiging mapanganib. Dahil ang mga masasama ay mas lalong magpapakasama. Kaya sa atin mga kapatid, na nabigyan po tayo ng kaunawaan, nabigyan po tayo mga kapatid, kaibigan, sa mga bisita, nabigyan po tayo ng pagkakataon na marinig po natin ang salita ng ating Panginoon. Huwag na po natin itong paglagpasin. Amen. 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 Na talagang tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Magiging fulfilling lang ang buhay ng isang tao kapag meron na siyang Diyos sa kanyang puso. Kapag meron na siyang Diyos sa kanyang buhay. Kasi kahit, sabi ko nga sa inyo kanina mga kapatid, kahit anong gawin po natin, napasayahin natin ang sarili, darating at darating ang oras, gabi, kapag tayo mag-isa na lang, malulungkot tayo. Tama po. Marami, tinan nyo mga kapatid, may mga artista nagte-testimony ng ganyan. Kahit sila po mga kapatid ay nasa rurok ng kasikatan, dumadating sa oras na kapag solo na sila, umiiyak sila. Nalulungkot sila kasi hindi yun ang magbibigay ng satisfaction sa tao. Kasi hindi natin napupulfill yung purpose na dapat nating gawin para sa ating Panginoon. Kaya makikita nyo, no, kahit yung mga artista, nag-ano sila eh, naglilingkod sila sa ating Panginoon, pinopronounce talaga nila, ako, Kristiyano ako. No? Proud na sila. No, kasi nga, naramdaman po nila, naranasan po nila, na talagang ang paglilingkod kapag merong Diyos sa buhay ng isang tao, nagiging fulfilling ang buhay. Kasi ito po yung purpose natin, na sumunod po tayo sa ating Panginoon. So ito po pala yung purpose ng buhay natin. Amen. Kaya kung mas malaman po natin ito, mas mamahalin po natin yung buhay natin. Amen. Alam niyo po ba na maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin? Amen. Nilikha tayo, unang-una, yung purpose po natin, in the beginning, mga kapatid, sa Genesis, talagang meron na magandang plano sa atin ng ating Panginoon. Sino dito yung laging inuutosan? Oh, parang lahat kayo nag-uutosan. Lahat bossing. Kamusta ang buhay-buhay? Di ba, ang hirap nung laging inuutosan. Sino dito yung pag inuutosan, masaya siya. Oh, yes. Sabi, Pastor, depende po sa iuutos. Kapag merong medyo may padulas, di ba, masaya naman pag mga bata, bili ka doon ng sabon, iyon ang sukli. Kung tumayo, natatalon pa yan, papuntang tindahan. Pagdating doon, wala palang sukli. Babalik yan ng surang-surang mukha. Amen. Pero yung plano sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid, talagang ikabubuti natin. Nung wala pa ang kasalanan, maganda na talaga ang plano sa atin ng ating Panginoon. Ang sabi po dito, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda. Tayo pala ang caretaker ng mundo. Tayo pala ang magiging in charge, mga kapatid, sa nilikha ng ating Panginoon. Kaya sabi dyan, sabi po dito,
Sila ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Talagang tayo yung mga tayo yung mga pamahala po dito sa mundo. Yung pala yung purpose po natin. Naging pagpamahala tayo mga kapatid sa mundong ginawa ng ating Panginoon. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y naging nilalang na isang lalaki at isang babae. Yan po yung creation, no? Meron talagang dalawang gender. 28, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan. So, binigyan tayo ng kapangyarihan, authority. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, mga ibon, himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So tayo po mga kapatid, maganda na agad yung purpose sa atin. No? Bossing na agad tayo. Amen. Maganda na agad yung kalagayan natin. Maganda na agad mga kapatid yung ating yung status po natin dito sa mundo bago pa yung nung creation mga kapatid. Kaya wag po tayo mga kapatid maniniwala na galing po tayo sa unggoy. Sininiwala dito na galing sila sa unggoy. Kapag galing kayo sa unggoy, isa kayo sa mga uutusan. Kasi sabi dito mga kapatid, lahat ng hayop ay nasa under ng authority ng tao. No, kaya wag tayo maging sunod-sunuran. Amen. Isa po tayo yung pinakamaganda, pinakamataas na create ng ating Panginoon dito sa lupa. Kasi ang sabi po dyan mga kapatid, wangis ng ating Panginoon. Dyan po tayo inahiling tulad. Kaya sa atin mga kapatid, di ba, maganda na agad, noong creation pa lang, sa Genesis pa lang, nandyan na yung magandang purpose ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya tayo yung huling nilikha eh. Di ba, ang unang nilikha? Liwanag. At yung mga sumunod-sunod na po mga kapatid. At ang huling nilikha ng ating Panginoon ay tayo, mga tao. Bakit? Makita po natin doon na lahat ng pangangailangan po natin ay nilikha na ng ating Diyos. Ganon din po sa buhay po natin. Lahat ng pangangailangan natin nasa ating Panginoon dahil nilikha na yan bago tayo. Ganon din sa atin mga kapatid. Kapag tinanggap natin ang ating Panginoon, yung magandang plano na nakalaan sa atin, ibibigay lahat yan sa iyo ng ating Panginoon. Kung meron kang kahinaan, bibigyan ka ng kalakasan ng ating Panginoon. Kapag may kakulangan ka, pupunuan ka ng ating Panginoon. Nasa ating Diyos ang lahat po ng hinahanap po natin. Yung kasiyahang hindi natin makita sa mundo, ang kasiyahang yan ay nasa ating Panginoon. Amen. Praise God. Maniwala po kayo sa akin mga kapatid dahil marami pong pwedeng makapag-testimony, makapagsabi nung tinanggap nila ang ating Panginoon nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanilang buhay. Kaya kung tayo po ay susunod sa ating Panginoon, magagawa ng Diyos na punuan ang ating mga pangangailangan at bigyan ng lunas at biyaya, yung ating mga pinagdaraanan. Walang problemang hindi kayang resolbahin ng ating Panginoon. Kaya, ito lang yung catch mga kapatid. Bago natin ma-avail yung blessing, yung pagpapala, yung pagtulong ng ating Panginoon, kailangan may gagawin tayo sa ating Diyos. No? Hindi naman basta nilikha ng ating Panginoon yung lahat ng bagay na pangangailangan ng tao para i-spoil. Hindi po tayo ganun mga kapatid. Hindi tayo ni-spoil ng ating Panginoon. Kumbaga, alam niyo mga spoiled brat mga kapatid? Ano sa Tagalog yung spoiled brat? Nakakainis. Yung spoiled mga kapatid, mga spoiled brat, talaga kung yung sila yung nasusunod kaysa magulang. May mga klase kayong ganyan. Kung anong gusto ng anak, sunod yung magulang, nagiging baliktad. Ang nagiging amo yung anak. Walang problema kung baby lang yan eh. Kasi kapag umiyak ang baby, susunod talaga magulang.
Hindi pa naman marunong umimik yan, pero kung yan ay ilang taon na, 7 taon na, 15 years old na, aba, Sinusunod na. 20 years old, abi, sobra ka na. Amen. Sobra ka na sa sobra. Kahit hindi mo magulang, papaluin ka na. Yes. May kailangan po tayong gawin. Bago natin makuha yung pagpapala, biyaya ng ating Panginoon, meron po tayong gagawin kasi hindi naman pwedeng si Lord lang ang magbibigay at magbibigay sa atin. Dapat meron din po tayong gagawin sa parte po natin. Amen. Ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, tingnan nyo, ang Panginoon ay may kakayahan upang iligtas ka, hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. So ang ating Panginoon, mga kapatid, no, ang Diyos, kailangan talagang meron po tayong gawin. Amen. Sabi po dito sa Biblia, mga kapatid, ang ating Panginoon may kakayanan na gawin ang lahat ng ating pangangailangan, gusto, lahat ng ating inanasa ay kayang ibigay po ng ating Panginoon. At hindi po siya bingi sa mga panalangin na ating pinapanalangin, ibinibigay po sa ating Panginoon. Ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, ay yan po ay unlimited, wala po yung katapusan. Lahat kayang gawin po ng ating Panginoon. Pero, bago natin ma-avail, mga kapatid, yung kapangyarihan yan, yung pagpapalang yan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon, meron palang naging hadlang. Ito po yung dapat mawala po sa atin, yung hadlang na ito. Kasi ang sabi po dyan sa to, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Amen. Dahil pala po dun sa kasamaan, sa kasalanan na meron ng tao, kaya hindi natin talagang full na makuha po yung blessing ng ating Panginoon. Amen. At unfair po yan sa ating Diyos, mga kapatid. No? Na kapag meron lang tayong kailangan, saka lang tayo mapapa-Diyos ko po. Kapag may mga kalamidad, Diyos ko po, tulungan nyo kami. Kapag may mga baha, Diyos ko, tulungan nyo kami. Kapag may mga matitinding bagyo, lindol, ano pa man, Diyos ko. Pero kapag wala, mga kapatid, kapag masagana ang buhay, kapag masaya ang buhay, hindi makatawag sa ating Panginoon, kailangan pang matalisod para maka-Diyos ko po. Amen. Yan ang tao. Ginagawa lang 911 ang ating Panginoon. Tumatawag lang kapag may kailangan, kapag merong kasakit, may karamdaman, may mga problema, may mahihirap. Ang masama pa nito, kapag may problema, sinisisi pa ang Diyos. Kaya tayo ay nahihiwalay sa ating Panginoon dahil sa kagagawan po natin. Dahil sa kasamaan, kakulangan po natin. Amen. Wag na wag po nating sisisihin ang ating Panginoon sa mga problemang dumadating po sa atin. Kasi karamihan po ng yan, tayo ang may gawa. Kung hindi man tayo yung mga nasa paligid po natin, pero ang ating Panginoon, hindi po yan ang gagawa ng masama sa atin. Dahil hanggat may kasalanan po ang tao, hindi po maaaring makakilos ng ayos at nararapat ang Diyos sa buhay po natin. Tandaan po natin yan. Kasi ang ating Panginoon, sabi po dito, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakamanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Amen? Holy. Amen? Banal ang ating Panginoon. At ang isang bagay na banal, mga kapatid, no, mas lalo ng ating Panginoon, hindi pwede ng kasalanan sa Kanya. Isipin nyo na lang ito, mga kapatid, nagsuot kayo ng puting-puting damit. Hindi kayo lalapit sa putik. Tama? Sino dito yung mahilig magputi? Pag uwi nyo, puta. Di ba? Pag tayo sa sapatos, puting-puting sapatos, ayaw mo nang aapakan ka. Ayaw mo nang lalakad ka sa maputi kasi ayaw mong ayaw mong madumihan. Ganon din po ang ating Panginoon. Hindi po lalapit ang ating Diyos sa mga may kasalanan kasi yung kasalanan dumi po sa ating pananampalataya yan. Dumi po sa ating kaluluwa yan, yung kasalanan. At madungis po tayo kahit gaano kaagara ng ating forma, madungis po yung ating itsura sa harapan po ng ating Panginoon. At ang sabi pa ng Biblia, patay
ang paningin sa atin ng ating Panginoon kung tayo po ay nananatili sa kasalanan. Ang patay ba mabango? Kahit may formalin pa yan. Nabubulok po yan. Amen. Walang mabangong patay. Marami sa kalsada, patay na mga pusa, aso, mga nabangga, ang babaho. Ganon din po tayo mga kapatid, kung tayo mananatili sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan, ganyan din po tayo sa harapan po ng ating Panginoon. Kahit tao, hihirapin ng lumapit po sa atin. At ito po mga kapatid, ang katunayan, wala pong taong makakapagpatawad sa kanyang sarili, kundi ang ating Panginoon lang. Hindi kung gusto mong mapatawad ang iyong kasalanan, hindi tao ang magbibigay ng kapatawaran sa iyo. Kasi ang lahat ng tao ay nagkasala po siya, sabi ng Biblia. Walang nakaabot sa kalwalhatian ng ating Panginoon, lahat po ay nagkasala. Amen. Meron lang isang tao mga kapatid na pumunta dito sa lupa na hindi nagkasala, yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang kailangan po natin ay sumunod po sa ating Panginoon. Sino po dito yung gustong matanggal yung kasalanan sa kanyang buhay? Tandaan po natin, hindi po makakagawa ng husto ang ating Panginoon sa buhay natin kung tayo ay may kasalanan pa rin dinadala. Hindi maiiwasan na magkakasala tayo. Pero kapag lumapit po tayo sa ating Panginoon, maaari tanggalin po yan ng ating Diyos. Lahat tayo aminado, nagkakasala po tayo. At kailangan po nating mawala yan para kung gusto po nating gumawa ang ating Panginoon na magandang bagay sa ating buhay, makagawa po ang ating Panginoon. At ang pagpapatawad ng ating Panginoon, hindi naman tayo papahirapan. Sino dito yung nahihirapan sa kanyang buhay? Mayroon man tayong mga struggle sa buhay natin. May mga naririnig ako, gusto nilang tumigil sa pagbibisyo, hindi nila matigil. Nakagapos po sila. Ayaw nilang mag-inom, pero napapainom. Ayaw nilang magsugal, pero napapasugal. Ayaw nilang manigarilyo, pero hindi sila makatigil kasi gapos po sila ng kasalanan. Pero kung pag tayo mga kapatid ay ibibigay natin yung sarili natin sa ating Panginoon, kaya tayong palayain ng ating Panginoon sa anumang tanikalang meron po tayo sa buhay po natin. Kaya ito po mga kapatid, hindi tayo pahihirapan ng ating Panginoon dahil ang gusto ng Diyos ay lahat ay maligtas. Kasi ang mga taong nananatili sa kasalanan, kapag namatay, diretso po yan sa kahatulan. Sabi po ng Timoteo, ito ang mabuti at nakagululugod sa ating Diyos na ating tagapagligtas. Sabi po dito sa ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Kaya po mayroong nangangaral, kaya po mayroong mga nag-iimbita para marinig po natin ang plano ng Diyos at marinig po natin ang dapat nating malaman. Yung dapat nating gawin. At tatanong niyo po sa akin mga kapatid, Pastor, saan kami kailangan maligtas? Maligtas saan, Pastor? Bakit namin kailangan gawin yan? Maligtas para saan? Nasabi po ng Pedro, nais kong alalahanin nyo ang mga pinahayag noon ng mga banal na propeta at mga utos na ibinigay ng ating Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Una, sa lahat, dapat ninyong malaman na sa mga huling araw ay darating ang manlilibak at lilibakin kayo. Ang mga taong ito'y namumuhay ayon sa kanilang sariling pagnanasa. Maraming manlalait sa pananampalataya. Maraming manlalait sa church. Maraming manlalait sa ginagawa po nating pagsamba sa ating Panginoon. Nasa huling araw na po tayo. Ang sabi dyan, sasabihin nila, nasa na ang pangako ng kanyang pagdating? Kasi maraming nakikita niya sa social media, Jesus is coming. Di ba? Siguro, dumaan natin sa mga timeline natin yan. At yan po talaga ang mensahe ng ating Panginoon. Malapit na pong dumating si Kristo. Malapit na pong dumating ang ating Panginoon.
Pero marami pa rin nagsasabi, maging sa Biblia, nasabi na yan, na noong araw pa pala ni Pablo, ni Pedro, ay sinasabi na rin yan. Amen. Ang sabi diyan, nasa na ang pangako ng kanyang pagdating, namatay na aming mga ninuno, ngunit wala pa rin pagbabago mula ng likhain ng mundo. Yan po ang argumento nila. Sinadya nilang huwag pansinin ang katotohanan ng matagal nang ang langit ay narito sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At inaanyuan niya ang lupa mula sa tubig at sa gitna ng tubig. So yung banal Espiritu, yun po yung langit natin, mga kapatid. Amen. Sa tuwing nararamdaman natin yan, pagramdam natin, nasa langit tayo. Partial heaven, mga kapatid, feeling of heaven. Masabi na 6, sa pamamagitan din ng tubig, ginunaw noon ng Diyos ang daigdig. Ngunit sa pamamagitan ng gayon din, salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iniingatan para sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom at pagpaparusa sa masasamang tao. Alam po natin, mga kapatid, sa Biblia, sa history, no, na ang mundo natin ay binalot ng tubig. Namatay lahat sa panahon po ni Noah. Namatay lahat ang mga tao na hindi nakasakay sa arko ni Noah. At ganoon din, ang sabi diyan, mga kapatid, sa mga huling araw, sa panahon natin, mga kapatid, hindi na po sa tubig, kundi sa apoy na po nakalaan ang mundo. Yan. Subalit huwag niyong kakaligtaan ng isang bagay nito, ang minamahal, mga minamahal, na para sa Panginoon ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At 1,000 taon ay tulad ng isang araw. Hindi nagpapabaya ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng iba. Pinagtitiisan lamang kayo ng Panginoon kaya hindi muna niya ginagawa ang ayon sa kanyang pangako. Binigyan pa niya kayo ng pagkakataon ang lahat na magsisi sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Amen. Sino dito nakakasiguradong pag namatay siya, sa langit na siya? Praise the Lord. Praise God. Iisa lang ang nag-amen. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, pinagtitiisan pa kayo ni Lord. Huwag muna, hindi ko muna gugunawin ng mundo, hindi ko muna ito ilalagay sa apoy kasi marami pang kailangan maligtas. Ganyan po yung biyaya po ng ating Panginoon. Kaya nalaman na po natin itong mensaheng ito, dapat ayusin na po natin yung ating pananampalataya dahil hindi po natin alam kung kailan. Sabi natin, ngunit darating ang araw, darating pa rin talaga. Darating ang araw ng Panginoon tulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Maglalaho ang kalangitan kasabay ng isang malakas na tunog. Tutupukin ng apoy ang sangkap ng kalangitan at ang lupa at ang lahat ng naroon ay masusunog. Wala pong makakatakas. Ang sabi po dyan, sa paghahatol po ng ating Panginoon. At ang sabi dito, ang pagdating ng Diyos, yung pangyayaring yan, ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw. Hindi po yan nagpapaalam ang magnanakaw. Kapag kayo'y ninakawan, hindi yan magte-text sa inyo, mag-chat sa messenger, oy, mga alas 7, magnanakaw ako, alis muna kayo sa bahay nyo. Walang ganyan, mga kapatid. Without a warning, darating po ang ating Panginoon. Amen. At dahil ganito, mawawasak ang lahat ng bagay, anong uri ng pagkatao ang dapat inyong ipamuhay. Sa mga huling araw, sabihin, hindi ba dapat kayo mamuhay na banal at makadiyos? Sumusunod sa ating Diyos. Habang hinihintay nyo ang araw ng Diyos at pinapadali ang pagdating nito, sa araw na iyon, matutupok ang kalangitan at ang bagay na naroon at matutunaw sa matinding init. So, ayan po yung mangyayari. Yan po yung bagay na iniiwasan ng ating Panginoon na mangyari po sa atin. Kaya ano po yung ino-offer po ng ating Panginoon? Ito po, sabi sa Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung patuloy po tayo magkakasala, kamatayan po talaga. At hindi magandang kamatayan ang mangyayari. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So ito yung ino-offer ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng isang buhay na kasama po natin ang ating Panginoon. Hindi sa kaparusahan, mga kapatid, kapag tayo makasalanan, kapag tayo ay nagsisi, tayo po ay magkaroon ng
buhay na walang hanggan na kasama po ang ating Panginoon. Sino gusto pumunta sa langit? Amen. Amen. Lahat tayo nagnanasa na makapunta po tayo sa langit, mga kapatid. At ito po yung pamamaraan. Buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoon. Yan po yung ino-offer sa atin ng ating Diyos. Paano natin masisigurado na langit po ang punta natin? Maraming sinasabi ang tao, mga kapatid, na kung gusto niyo pumunta sa langit, kailangan maging mabait. Ano pa, mga kapatid, yung sinasabi? Kapag gusto natin pumunta sa langit, ano pa yung mga dapat gawin? Lagi ka dapat manalangin. Tama naman. Magbigay ka. Tama rin naman. Wala namang masama dyan. Amen. Huwag ka mang-away ng kapitbahay. Tama rin yan. Huwag ka man-chismis. Tama rin yan. Huwag kang maging marites sa lahat ng mundo. Okay din yan. Pero ang sabi po dito, mga kapatid, ano? Take note, mga kapatid, na hindi sapat ang magiging mabait. Amen. Hindi po sapat ang pagiging mabait. Sabihin niyo sa inyong katabi, hindi sapat ang pagiging mabait. No? Hindi ibig sabihin maamo mukha mo, langit ka na. Hindi ibig sabihin maganda ka, langit ka na. Hindi ibig sabihin matangos ang ilong mo, langit ka na. Hindi ibig sabihin matangkad ka, langit ka na. Hindi, mga kapatid. Wala sa attributes ng iyong looks ang pagpunta sa langit. At wala rin sa ugaling mabait. Amen. Nakakatulong pero hindi po yan magpapapunta sa inyo sa langit. Kasi sabi po dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Dahil pa rin sa biyaya. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po ibig sabihin pananampalataya? Paniniwala at pagsunod po sa ating Panginoon. Lilinawin natin mamaya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Kasi kapag tayo ay mabait at pinagmalaki natin na mabait po tayo, hindi talaga tayo malangit. Yes, right. Kasi kung ang pagiging mabait pala, pagbibigay pala, mga kapatid, ay pagpapalangit, hindi sana lahat, mga kapatid, ay kahit masama ugali dahil mabait siya. Masama ugali, mabait ano? Dahil mapagbigay siya, ay pwede na siya sa langit, hindi, mga kapatid. Dahil lagi po siyang sumasamba, dahil lagi po siyang nag-church, lagi po siyang pumupunta linggo-linggo, yan ay maliligtas na, malalangit na, hindi, mga kapatid. Makakatulong pero hindi makakarating sa langit. Kasi ang sabi po dito, no, sa kagandahang loob, tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating pagsusumikap na maging mabait. Hindi ito ang bunga ng inyong mga gawa. Kaya't huwag ipagmalaki, kaya walang may pagmamalaki ang sinuman. Pagdating mo sa langit, hindi mo pwedeng sabihin sa ating Panginoon, Lord, nagbigay ako ng isang million sa church. Nagpakain ako ng 10,000 tao. May hahanapin sa inyong requirements ang ating Panginoon. Hindi po sapat ang pagiging mabait. Paano tayo maliligtas, mga kapatid? Kung ang pagiging mabait pala hindi sapat. Kung ang pagbigay pala hindi magiging sapat, mga kapatid. Lahat po yan ay makakatulong, maganda po yan. Pero hindi po yan sapat. Tatanungin pa rin tayo ng ating Panginoon pagdating sa langit, nagawa mo ba to? Kapag hindi mo yan nagawa, hindi ka rin talaga makakapasok sa langit. Ang sabi po dito, sa pamamagitan ng pananampalataya, di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano po yung pananampalataya niyan? Ito po yung pananampalataya. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Kung tayo po'y naniniwala lang sa ating Panginoon, hindi po yan sapat. Kailangan meron tayong action na gagawin para ma-sure natin yung ating kaligtasan. No? Hindi po sapat yung ginagawa po natin ito. Kailangan talagang ma-assure po natin, no, yung requirements. May requirements po kasi sa langit. Pagpunta nga ng ibang bansa, may requirements eh. Sa langit, meron din. Hindi mo pwedeng sabihin na pupunta ka ng Amerika. Sino gusto pumunta ng Amerika? Saan kayo sa Amerika? Kahit katabing bansa na lang, sino gusto pumunta sa Taiwan? Sa Korea? Ayun sa'yo. Sa Japan? Sino pumunta dyan, mga kapatid? Magagandang lugar.
Hindi mo pwedeng sabihin mong pupunta ka dyan tapos hindi mo gagawin yung requirements. Pupunta ka dun sa airport, sasabihin lang sa'yo ng guard, nasan yung inyong ticket? Ay wala po, pero naniniwala ako, pupunta ako dun sa Japan. Ay papalabasin ka lang. May yung mga yung mga nag-ibang bansa, Sister Milet, kapag hindi po, kahit kulang lang po na isang requirements, no, uwi ka talaga. Balik sa bahay, back to barracks. Ganon din mga kapatid. Sa pananampalataya, hindi po pwedeng sabihin, naniniwala lang tayo, kailangan may gagawin po tayo. At ito po yung pamamaraan. Ito po yung dapat nating gawin. No? Kailangan nating ma-accomplish yung mga bagay nito para masabi nating pasok tayo sa langit. Ito po yan mga kapatid. Napakasimple lang. Sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo. Pagsisihan natin yung ating mga kasalanan at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So ano po yung requirements na hinihingi ng ating Panginoon? Sinabi po ni Pedro mga kapatid dito, unang-una, pagsisihan po natin ang ating kasalanan. Yung pagsisisi, ang ibig sabihin po ng pagtalikod sa kasalanan at hindi na ito gagawin. Kasunod ay magpabautismo po tayo sa pangalan po ng ating Panginoon. Dahil ang sabi ng mga kapatid, no, kung hindi po natin ito matutupad, hindi rin po tayo makakapunta sa langit. Tatanungin niyo ako, Pastor, sinabi ko yan ni Lord? Si Pedro lang naman nagsabi nun eh. Niluloko mo kami, tao lang nagsabi nun. Paano pag may patunay? Na sinabi rin yan, unang umutos ang ating Panginoon. Ang sabi po ni Juan, sumagot si Jesus, ayan na, may pangalan na. Sumagot si Jesus, tandaan mo, ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. English, born again. Paano may papanganak ng muli ang isang tao? Matanda na. Sabi niyan, papasok pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina para ipanganak na muli? Pero sinagot siya ulit mga kapatid ng ating Panginoon. Ang sabi diyan, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano po yung requirement mga kapatid? Ma-born again mga kapatid. Mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu at saka lang po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit. So kung gusto po natin mapalangit mga kapatid, kailangan talaga natin ganapin ito. At ito pa, may mga pahabol pa ang ating Panginoon na mas magpapatibay na ito yung dapat nating gawin. Ang taong ipinanganak sa laman ay laman. Oo, pinanganak tayo dito sa laman mga kapatid. Meron tayong ina dito, meron tayong magulang dito mga kapatid. At ang sabi diyan, ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Kapag hindi pa tayo ipinapanganak sa Espiritu, ibig sabihin, hindi pa tayo citizen sa langit. Hindi pa talaga tayo pasok sa langit, mga kapatid. At ang sabi mga kapatid, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Mula sa ating Panginoon siya ang nagsabi mga kapatid, no exemption, no excuses, ang lahat ay kailangan mabautismuhan. Ano po yung mga argumento mga kapatid? Hindi po sapat ang pagiging mabait. Hindi po sapat na may paniniwala ka lang. Kailangan may ginagawa po tayo. Kailangan meron tayong action na gagawin kung gusto po nating pumunta sa langit. Sino dito ang gusto pumunta sa langit? Ano po yung dapat natin gawin?
magsisi, magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At sa unang argumento natin mga kapatid kanina, yung kasalanan yan po yung nagpapahiwalay sa atin. Kapag wala na tayong kasalanan, makakagawa na ng ayos ang Panginoon sa buhay po natin. Kaya ito mga kapatid, dahil bagong taon naman, dahil nasa January pa tayo, sinong gustong magkaroon ng bagong bagay sa kanyang buhay? Simulan po natin yan, natanggapin po natin ang ating Panginoon. Kasi po ang sabi natin ng main verse, yung mga dating bagay, lilipas na yan. At ang sabi dyan, may bago. May bagong mangyayari po sa ating buhay. Kaya sa atin, sa mga bisita, sa mga nakakarinig, kung gusto natin ng bagong buhay, bagong paggabay ng ating Panginoon, makagawa ang Diyos sa buhay po natin, kailangan mag-take action tayo. Kasi kung patuloy na maniniwala lang tayo mga kapatid, sabi ko nga kanina, hindi sapat ang pagiging mabait. Kasi pag tinanong tayo ng ating Panginoon, anong ginawa mo sa lupa para makapasok ka sa langit dito? Ay Panginoon, nagbigay po ako ng rep sa katabi ko. Nagbigay po ako ng sasakyan. May flat screen TV, nilagay ko dun sa mga bata. Sasabihin lang sa inyo, Lord, tapos, ay, nagbigay po ako dun sa naglimos po ako dun sa may palengke. Sabihin niya sa'yo, tapos, isip ko ulit, ay hindi ko po inaway yung aking pinagbati ko sila. Tapos, ilan sasabihin sa iyo ng ating Panginoon? Kasi may requirements. Amen. May requirements sa langit, mga kapatid. Kailangan tayo magsisi sa ating mga kasalanan, talikuran ng ating kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. At, ang sabi ng John, mga kapatid, makakapasok tayo sa kaharian po ng ating Panginoon. Kaya ngayon, mga kapatid, ngayong January, subukan po natin ang ating Panginoon. Amen. Subukan mo naman ma-experience ang ating Panginoon. New experience. Bagong experience. Hallelujah. Tanggapin mo po ang ating Panginoon. At ang desisyon na yan, sa lahat ng napag-usapan natin, ang desisyon na yan ay kayo ang magbibigay. Tandaan po natin, hindi natin alam ang bukas. Sinabi po dito mga kapatid, may kahatulan. At ang pagdating ng ating Panginoon ay katulad ng isang magnanakaw. Hindi po natin alam kung kailan. Kaya kayo po ang magdesisyon sa aming mga bisita, sa mga hindi pa baptize. Kayo po ang magdesisyon sa inyong buhay kasi ang pananampalataya. Ito lang po yung talagang kaya namin gawin. Ipangaral ang salita ng ating Panginoon at yung pagtanggap niyo po, kayo na po ang kailangan gumawa po nan. So, makakatayo na po ang bawat isa.